Hello mga friendship, story time. So the other day, napagkasundo namin ng mga kaibigan ko na mag-road trip sa Tagaytay. And unfortunately, nagkaroon kami ng vehicular accident. Ang bilis ng pangyayari, friends. So the driver is si Mars Joyce, and then katabi niya si Mars Pet, and ako yung nakaupo sa gitna. Ang bilis, we were supposed to do a U-turn, pero for some reason, nag-360 kami. Parang may iniwasan yata si Mars Joyce, something, basta ang bilis ng pangyayari. And, alam niyo yung Murphy's Law, that everything that could go wrong will go wrong. At that moment, it didn't. As in, ang dami namin naiwasang possibilities. Number one, buti na lang walang mga tao doon, walang mga standby, walang tumatawid. We were so thankful to the Lord na wala kami nasagasaan o nasaktan na kahit sino. Pangalawa is, dahil nasa gitna ako, yung kapit ko, at saka yung kapit ko sa likod, nakaharap akong ganito, nakikita ko yung mga bus and yung SUV na parating. Very thankful kami na sakto lang yung bilis ng bus at saka ng SUV, kasi kung paano kung mabilis sila. Tapos mabilis din kami nakapag umikot ng 360. Nag-counter kami. Baka nakaladkad nila kami, nadamay sila. And buti na lang yung mga sasakyan sa likod nila, mabagal lang din yung takbo. Kasi kung mabilis sila, baka nagkaroon ng karambola. And then, buti na lang may puno. Bumangga kami sa puno. Kasi kung walang puno, medyo bangin kasi siya eh. Pababa siya. And kung wala yung puno, didiretso kami, gagano yung sasakyan. So, pinakamabilis sa pangyayaring na experience ko, pero at the same time, pinakamabagal. Andun yung flashback, friends. Grabe yung takot namin. Pero, we tried to stay calm. Maraming salamat po sa mga bumaba para i-check kami yung SUV, yung mga nakamotor. Hindi ko lang masyadong napansin kasi medyo nagpapanik ako inside. Pero maraming salamat po sa lahat na nag-check sa amin. And then, parang hindi naman alam yung gagawin kasi first time namin naka-experience ng ganon. Ang tagal ko lang driver. 10 years. Pero iba pala, parang pinaprepare mo yung sarili mo sa mga ganun pagkakataon, pero pag nandun ka na, hindi mo alam mo yung gagawin. So, parang hindi kami magkaroon ng panic, parang hindi namin takutin yung sarili namin, no? Hindi namin alam kung paano namin siya i-handle. So, ang ginawa namin is kumain na lang kami sa Puso Grill. Papunta talaga kami doon. Kaya gusto lang namin mag-unwind because of the work. Sobrang toxic sa everyday, day-to-day life. No? Parang gusto mo lang mag-escape. Pero ganun yung nangyari. So, pumunta kami sa Puso Grill. Buti na lang may live band at matataas yung mga kinakanta nila. Kasi sumisigaw kami habang kumakain. Kasi parang, ano nangyari? Hindi namin alam kung paano i-handle yung situation. Tapos ito pa, sobrang chill namin, friends. Hindi ko alam kung chill. Ulit lang kami. Nag-jamming pa kami dun sa band. Wala niyo kinanta namin. I Will Survive. Kinanta namin at the top of our lungs. Yes, of course, next time, mas aayusin namin, we'll be more careful. No? It was really an accident. And nung nandun kami, parang realized na, hala, second life. Yung pala yung experience na, paano kung hindi mabagal yung bus? Kung nakaladkad kami, siguro major, yung ganun ba, na buti na lang nakauwi pa kami. Buti na lang meron pa kaming chance na umuwi sa pamilya namin. Buti na lang may puno, walang na-injure sa amin. Paano na lang kung iba yung naging kahinatnan? Ganun talaga siya. Parang it's a wake-up call na parang kailangan namin i-check. Ano ba ginagawa namin sa buhay namin? Baka kasi kaya kami nagkaroon ng ganong experience. It's a wake-up call na baka complacent kami sa buhay. We're not serving our purpose. No? But during that time, during that hour,
nung kumakain kami, yung takot ko, napalitan siya ng being grateful. Kasi, doon ko talaga masasabi na nandun si Lord. Nung nangyari yun, ginaguide niya kami, we were protected, we were given a second chance in life na umuwi sa pamilya namin, na makita yung mga anak naming lumalaki. Kasi kung worst case scenario, kawawa yung mga anak namin, yung mga asawa namin. Parang, ang blurry niya, friends. Hindi ko siya ma-explain. Pero ang na-realize ko nung kumakain kami, friend, yung takot ko na palitan siya ng saya. Kasi, thank you Lord talaga. Super grateful. Yung moment na yun, hindi ko na alam, friends eh. Baka siguro, dapat umiyak kami, of sorts. Pero after nun, bumalik kami dun sa place namin. Nag-usap kami ng mga kaibigan ko. We were so thankful. Nag-reflect kami sa buhay namin. We have a chance to rewrite our story, to be a better person. The good thing is, I think, isa pa sa thankful ako is, I have the right group. Kasi paano kung nagpanik kaming lahat? Wala kami sa pag-iisip namin. I'm so thankful na nandun si Mars Joyce. Chill siya. She's making those experience a little lighter. Thankful ako nandun si Mars Beth. She's trying to be strong. And ako, I'm trying to be strong. Pero buti lang sila yung kasama ko. Kasi kung hindi, baka nagpanik ako. Baka nagkaroon ako ng maling decisions. Buti na lang sila yung nandun. And nung sinabi ko sa mga kaibigan ko, sabi nila, talagang love ka ni Lord, marami ka pang gagawin, marami ka pang purpose. No? Iba na yung tingin ko sa mga problema ngayon, friends. Kapag may problema ako ngayon, sobrang thankful ako kasi meron akong problema, ibig sabihin buhay ako. Meron akong chance to see my kids grow up, mahalin yung mister ko, lumabas ka sa mga kaibigan ko, makita yung magulang ko. Grabe talaga, friends. Akala ko yun na yun. And matutuwa ako na kauwi din si Marcebeth sa kanyang anak, sa kanyang asawa, and si Mars Joyce. Mars Joyce is a single mother na. Widow siya. Siya na lang yung meron yung anak niya. Imagine, kung wala si Lord, could have been the worst. So, thank you Lord talaga. I am reminded that I am a child of God. Grabe, friends. So, kung meron kang problema, nagising ka na meron kang problema, pasalamat tayo kasi nagising tayo. We have another chance to solve that problem, no? Mga bagay na wala namang impact sa buhay natin, huwag na natin masyadong isipin. Toxic relationship, environment, no? Forgive. Maiksi lang ang buhay eh. So, just live life the best possible way you can. Wala natin masyadong mag-focus sa mga negative. Dapat, tignan natin ang buhay as is. Seize the moment, laugh, experience life, take a risk, cry, watch a movie, do whatever that makes you feel human, whatever that makes you feel alive. And tandaan mo lang, kahit anong mangyari, nandyan si Lord. Hindi ka nag-iisa. Kahit gaano kabigat yan, matatapos din yan, friends. Problema lang yan. Ang importante, buhay tayo. Yan lang, friends. Bye!